confirm ko rin na at one time nag-request si former Senator Trillanes na kung pwedeng dalawin si Ramil, pag-uusapan yung affidavit niya. And of course, we allowed him to visit. Punta naman natin ang usapin ng impeachment ni VP Sara. Masama na ang loob ni Congressman eh. Kapay muna kayo dyan. Mamaya, Ah. dagdagan pa natin yan. Si Attorney Raymond Palad is the counsel of Ramil Lagunoy Medriaga. Na alam natin nag-execute ng affidavit from within his detention center, detention place, implicating VP Sara for big amounts of money na nawala. Will this, ang tanong natin kay attorney, will this affidavit strengthen yung possible impeachment case na ipa-file ulit sa House? Na, naka-file na, no? Dalawa. Siguro boss, with your permission, unahin ko lang yung tanong ko kay Attorney Palad kasi this question is lingering sa aking isipan. Paano ba kayo nagkakilala? Paano ka kinontak nitong si Madriaga? And give us some background there, who that guy is. Madalas kasi, may mga clients kasi ko sa Annex 2. So madalas akong dumalaw dyan as practitioner. Alam mo, pag marami kang mga nahahawakang malalaking kaso rin, yung mga inmates mismo, sila nag-uusap. So, merong tatawag sa'yo na nirefer ka ng isang inmate na-acquit mo. Ganon yung sistema dyan eh. So, in the course of my practice, may nag-introduce na kung pwede ka raw i-handle. Sabi ko, kausapin ko. That's why I visited him. Referred ng isang client ko, hindi ko nababanggitin. So, nag-uusap-usap sila na kunin mo to si Attorney Palad, ganyan. Tutulungan ka niya, dedicated sa work yan. So, kaya ko siya na-meet. And then, doon ako nag-start mag-visit sometime October 2025 para ma-interview siya. Then, nung na-interview nyo, kayo ba naniwala agad sa kanyang kwento? O as a lawyer, medyo kinakailangang masagot muna ang inyong 1,001 questions? Yes, yung unang interview, maraming questions, no? So it took us mga around 4 visits around October to November para talaga maipagtanong doon sa mga circle of friends kung sino ba talaga siya. So pag sinasabi niyang connected siya rito, ipagtatanong namin yan. Of course, binabalidate namin yung kwento niya. Yung ibang bagay na kaya naming i-validate, ginagawa namin yun. So that's why second week ng October 2025 ko siya na-meet. I think natapos lang namin yung affidavit around November 29 na 2025. May isang buwan at kalahating pag-aaral din yung ginagawa namin. Sa inyo pong pag-uusap, ano ang pagkakilala niyo sa kanya? Kasi vague sa amin yung mga lumalabas sa kwento. Minsan, fake news pa, lumalabas. Paano siya naging specialist sa intelligence? Siya ba'y nasa service? Ano ang training na kayang narating at bakit siya nagdadala ayon sa kanyang kwento ng malaking pera? Ano ang kanyang pagkatao? Well, sa usapan namin, and base na rin sa affidavit niya, una niya talaga nakilala si former President Duterte. He was referred to by, I think, Mr. Roy Logoles before. And since wala na siyang work then Roy Logoles, pinasa na siya kay former President Duterte para mag-work. And then later on, 2018, I think, inintroduce siya kay Sara, who was then Vice Mayor. At ang sabi daw sa kanya ni Duterte that time is that, bantayan mo, alagaan mo. And yun, nagsimula na yung kanyang mga transaksyon kay Duterte as mayor. At pumasok na nga yung, kumbaga sa ang kwento niya is that nasa circle talaga siya ng pamilya at madalas siya sa Davao. Kung anong iutos sa kanya, yun talagang operational niya. Ano po yung work as na binabanggit ninyo? Well, marami. Meron siyang tinatawag na mga political works, legal, counterintelligence, validation. As in, when you hire someone na nasa circle mo, kumbaga sa anything, di ba? Anything na iutos sa'yo, gagawin mo. Yeah. Misteryoso para sa amin ang kanyang pagkatao. Can you enlighten us? Bago siya nag-work as doon sa pamilya Duterte. Well, ano before, nag-aral siya sa College of Law sa San Sebastian. And then later on, nakilala niya na si Vice Mayor, I think Mayor Sara that time. Nagsimula na yung works niya hanggang makilala niya na yung mga circle of friends ni Mayor Sara and later on naging VP. So ang kanyang pinagmamalaking work is that he was entrusted to form yung ISIP, no? Yung Innovation for Society, something like for Progressive Philippines,
which he claimed na talagang binuo daw talaga to for the candidacy ni VP Sara for president. Kaya ang tawag nila dyan, Inday Sara is my president. Marami kami nakuha mga clippings, mga video footages na talagang yung ISIP stands for Inday Sara is my president. Yung funding niyan, yung sinasabi niya yung mga pick up ng pera, kung anong utos sa kanya ni VP Sara kunin yung pera, i-deliver sa ganitong location, basically yun ang naging trabaho niya. Ano po yung kanyang intelligence background? Kasi parang prominent doon sa mga salaysay niya, nag-train pa siya. Yes, Sa intellectual. marami siyang mga trainings na marami siyang kiniklaim na hindi niya kiniklaim na naging government employee siya. Mhm. Wala siya sa plantilla, hindi po siya government employee. Pero sinasabi niya, nag-engage siya sa mga intelligence works, nag-render siya ng work, sabi ko nga, not sa plantilla, no, yung sa Economic Intelligence Bureau, sa related sa ISAP, intelligence, and sa mga training courses, technical driving courses, security aspect, etc. And yung pag-work niya sa Economic Intelligence Bureau, na-validate ko rin niya sa isang lawyer na meron siyang kliyente na nakatrabaho niya rin yan si Ramil noong mga panahon na yun. Is he working for or working with? Kay VP Sara? Yep. Well, nung time na yon, no, bago niya nakilala, marami na siyang trabaho sa ibang mga politicians. Labas-pasok siya sa custom. Sabi nga niya, nag-work siya sa Economic Intelligence Bureau. At dumating yung point na talagang ang work niya kay VP Sara, lalo na nung nagsimula yung presidential campaign noong 2022. Yan, aktibo talaga siya niyan. Iniikot nila ang Pilipinas, yung pagseset ng mga meeting sa Bicol, yung mga caravan nila, at ang sabi niya, yung galawan ng pera na inutos talaga sa kanya. Attorney, nung unang lumabas ho ang kliyente niya sometime late last year, maraming nag-akala na prelude yun na siya ay lumabas dahil eventually doon sa inaasahang pag-file ng second impeachment laban sa pangalawang pangulo, magagamit yung kanyang testimonya. At mukhang nagamit na nga dahil itong pagkaka-file ng panibagong impeachment case laban sa pangalawang pangulo, yung testimonya po ng inyong kliyente ay bahagi doon sa sakdal. Ano po ang komento niyo sa ganitong pananaw? Of course, hindi natin maalis yung mga haka-hakang gano'n. Pero when we prepared yung affidavit na yan, wala sa isip ni Ramil yung impeachment. In fact, sa news report ko lang nalaman na isinama nung dalawang complainants sa impeachment yung affidavit ni Ramil. Ang tangi ko lang mako-confirm yan is that nung matapos namin yung affidavit, napanotaryo namin at lumabas sa media, ipinail sa ombudsman, binerify ni Congressman Leila de Lima yung contents, nagpaalam siya kung pwedeng ma-interview without reference sa impeachment kasi syempre serious yung mga allegation. So, yung confirm ko rin na at one time nag-request si former Senator Trillanes na kung pwedeng dalawin si Ramil, pag-uusapan yung affidavit niya. And of course, we allowed him to visit. It happened etong January 2026. Yung pagsama ng affidavit ni Ramil sa impeachment, hindi ko alam yun. Sa news report, nalaman ko na isinama as one of the grounds para idugtong yung issue ng pagkawala ng pera, yung misuse ng confidential funds ng OBP at saka ng DepEd at yung funding ng election coming from POGO operation. So, hindi namin alam na isasama pala yun. Well, kung isinama pala yun, at least nandyan na siya. Ang isa po sa mga highlight ng testimonya ng iyong kliyente nung una siyang lumabas, ang sabi po niya merong mga pagkakataon na yung pangalawang pangulo ay dumalaw sa kanya mula sa kanyang kung saan siya nakaditine. Pero wala pong malinaw na batayan para patotohanan po yung ganong claim. Maliban po doon sa sinasabi ninyo na testimonya ng ilang mga inmates na hanggang ngayon naman ay hindi natin mapangalanan. So, sa puntong ito po ba, attorney, ganun pa rin po ba ang sitwasyon? Meaning yung sa usapin na yon, wala tayong may offer pa na ibang mga ebidensya para patotohanan yung ganong claim? Yung pag-visit sa jail, talagang pinangangatawanan niya yan. Nung dumalaw kami sa Annex 2 sa Bikutan, pinademonstrate pa namin, tinuro niya kung saan mismo dumaan
si BP Sara na gate. Kasi may isang gate doon para sa mga lawyers and relatives. May isang gate doon para sa staff. So tinuro niya na dito dumaan. Dito sila nag-meeting saglit sa may tolda. After mag-usap sila ng personal, pumasok na si BP Sara doon sa office ng warden. At doon, nagtawagan na sila habang nandoon si BP Sara sa office ng warden. Yung meeting na yan, marami na nagpatotoo sa amin yan. Of course, ayaw lang nilang lumantad at tayo madamay. Some BJMP personnel, official, confirmed na dumalaw talaga siya roon. So, nung una, dinideny na dumalaw doon sa BJMP to meet some personalities. Pero later on, mismo si Sec Rimulya ng DILG confirmed the visit. Although sinasabi nga lang yun, ang dinalaw is ibang detainee at hindi si Ramil Madriaga. Pero at least, we were able to prove na dumadalaw siya doon. Yung pag-connect na ang dinalaw niya si Ramil, di ba, siguro darating yan sa ibang pagkakataon. At least nailagay namin si BP Sara na dumadalaw ng 10 oras ng gabi sa BGM. Opo, isang katerba po yung mga paratang at alegasyon na ibitan niya sa pangalawang Pangulo. At wala naman pong substantial din na ebidensya para patunayan yung mga ganong alegasyon. Ang sabi lang po niya sa pamamagitan po ninyo, merong tatlong telepono na dati niyang pag-aari na nakasurrender sa mga otoridad. At doon sa mga telepono na yon, doon nakalagak yung mga mahalagang detalye para patotohanan yung kanyang mga assertions. Ano na po ang nangyari doon sa mga telepono na yun? Well, base dun sa mga news report na nababasa ko, since isinama na yung affidavit niya doon sa impeachment, ang plano namin is that mag-file kami ng motion for the release of evidence kasi these 3 mobile phones, hindi naman siya ginagamit ng prosecution doon sa kidnapping case. So siguro once makuha namin yung specific details ng phone na nasa custody ng court, we will file the appropriate motion and citing as reason na hindi siya ginagamit sa kidnapping case. And number 2, we need to get the photos and text messages, call logs, to support yung affidavit niya na gagamitin sa impeachment. So once na makuha namin yon, i-coordinate namin sa mga complainants na ito yung hinahanap ninyong mga photos at mga text messages na talaga magko-corroborate ng kanyang statement. Kasi ang sabi niya sa akin, attorney, lahat ng mga pick up ng pera deliveries, bago ko iwanan yan, pinipicturan ko yan. So sabi niya, hindi naman nabubuksan yan from the time na magkaroon ng kidnapping case. So alam niya, intact pa rin doon yan. Thank you. Si VP Sara has flatly denied ever talking to Madriaga. How will this affect yung, halimbawa, nag-testify yung si Madriaga sa impeachment case? Sino pa, saan kikiling ang Senado halimbawa? Flat denial ni VP Sara or statement ni Madriaga? Ano yung legal niyan? Well, sa batas kasi meron kami tinatawag na yung general denial lang. Sabi ni Ramil, kilala niya. Sabi ni Sara, hindi ko yan kilala. Pero we have several video footages, pictures showing kung gaano sila ka-close. No? Yung kainitan ng campaign sa presidential election, makikita mo sa isang video footage na yung tinatawag naming salubong sa campaign, kinuha ni BP Sara yung bandera at ang sabi niya, Sir Ram. At ang sabi ng mga member ng ISIP, Kuya Ram, tinatawag ka ni Mayora. So you don't call somebody ng Sir Ram kung hindi mo siya kilalang personal. May mga pictures kami na kuha sa Bicol. I was told ito yung time na mag-meet ata si BP Sara and former BP Lenny. Nandun din si Ramil noon. May mga pictures kami na magkasama talaga sila sa mga campaign. And kung makakausap later on si Ramil, i-disclose niya kung sino yung inaanak niya sa pamilya, sa anak ni BP Sara, kung saan yung mga residences. Imagine, alam mo kung saan pupuntahan si BP Sara sa gabi, sa dami ng residence niya sa Metro Manila. Ibig sabihin, alam mo, matetext mo, pag pumunta sa BGC, alam niya. At may mga witnesses kami na farmers from Bataan na mag-confirm na dinadala sila ni Ramil mismong sa bahay ni BP Sara. Nakikita lang nag-uusap yung dalawa dahil nga yung concern ng mga farmers. So, between the general denial and yung allegation na Ramil na magkakilala tayo, mas marami kaming ebidensya to prove that. May kasabihang dead man tell no tales. Sigurado ba kayong buhay pa yan? Mabubuhay pa sa mahabang mga panahon? Kasi anybody can imagine, madulas lang yan. Makatapak lang ng sabon paliligot na bagok ang ulo.
yung conspirational theory ay siguradong babaha? Noong October pa ho, sobrang ingat nung ni Ramil sa loob. Ah, pag may mga operation galugad diyan na kung saan nagse-search yung BJMP ng mga cellphone contrabands, through our friends na pakiusapan yung BJMP officers doon na during the galugad, yung general population, wag siyang isama doon. So maggagalugad diyan, labasin lahat sa selda, may iwan muna sa selda yung grupo ni Ramil. After matapos yung galugad sa lahat ng mga selda, saka lalabas sila Ramil sa selda nila para i-check naman kung may mga kontrabando sila. Ganon yung nagiging setup. Kasi may mga nakarating ng info sa kanya na may patong na siya sa ulo, na kung sino makakapatay, makakasaksak, ganito ang presyo. So we take that with seriously, no? Kasi mismo mga BJMP personnel ang nagbubulong na, sir, may patong ka na, ganyan. So ang ginagawa ni Ramil, lagi siyang kasama sa circle yung co-accused niya sa kidnapping. Hindi siya humihiwalay doon. Magkakasama sila sa selda. Hanggat magkakasama sila sa selda, wala siyang worry doon sa security niya. Wala ho ba kayong planong mag-request sa korte o sa BJMP na ihiwalay siya? Since uso naman niyang involved sa ibang mga kaso, lalo ng high profile. Ang plano ho namin is mag-file siguro next week ng application sa Witness Protection Program in the hope na mailipat siya ng ibang detention facility. Now na ginamit na ng dalawang complainants yung kanyang affidavit, siguro we will try to request the DOJ to we'll apply for the Witness Protection Program sa DOJ po. Ang pagkakasalarawan po niya doon sa kanyang testimonya ay isa siyang bagman. Tama po ba yung Tama ho. term po na yun? Ang pinag-uusapan lang po natin yung pag-deliver di umano niya ng pera at yung ibang pang mga bagay na may kinalaman doon. Pero ano po ba ang naging benepisyo niya if at all? Meron ba siyang naging pakinabang? Meron ba siyang 5%, 10% na binibigay sa kanya? Well, tinanong ko yan, no? Ang daming perang hawak mo, kumikita ka ba dyan? Inamin naman niya, attorney naman, binibigyan naman ako. In fact, meron siyang testimony sa akin no na at one time binigyan siya ng motor ni former President Duterte. As in, bumili siya ng cash. 2 Ducati, 2 BMW. Hindi naman ako makakabili niyan. Kahit i-check mo sa LTO, 4 na motor yan. Yung 2 pinangalan ko sa anak ko, yung 2 sa akin. Cash ko binibili yan. BMW 1250 po. Hindi ko alam yung model eh. May mga pictures ako, 2 Ducati, 2 BMW. You can check sa LTO, nagkaroon ako niyan, cash ko binibili yan. Isa yon sa mga benepisyong nakukuha niya kay former President Duterte. Meron din siyang allegation at one time, hinahanap niya si Colonel Asierto na pina-operate sa kanya yan. Meron siyang kwento sa akin na at one time, binigyan siya ng 10 million. Yung 3 million doon, operational funds niya. So may sobra yan. So hindi niya naman itatanggi na kumikita siya, binibigyan siya ng pera pag may mga operation na inuutos sa kanya. Attorney, isa yan sa siguro magpapatibay, at least sa mata ng publiko, na totoo ang kanyang kwento. Kung may bunga, yung kanyang misteryong pamumuhay. Mayaman ba siya? May bahay ba siya? Nasaan ang mga bahay niya? At yung pera sinasabi niya, siguro naman kahit ATM, mayroon ito, Ang latest na info ko sa kanya, dahil nga nagkaroon siya ng kidnapping case, yung 4 na motor na pabenta na niya, naipasanglaan niya na rin yung bahay at lupa ng nanay niya para tulungan siya sa litigation sa kidnapping. So sa ngayon, even yung pamilya, hirap akong kontakin kasi nga because of what happened, pinatabi na, nagtatago, affected yung pamilya. Kahit yung asawa niya, hindi ko nakaka-text yan. So dumadaan ako sa ibang layer for safety. Yung sa yaman, hindi namin napag-usapan eh. Basta sabi niya ngayon, sa totoo lang, gipit talaga. Gipit na gipit. Sa dami ng expenses niya, simula na magkaroon ng kidnapping case na yun. Pero kayo po naniniwala na talagang Prosecution pa. naging masagana ang kanyang pamumuhay sa panahon ng kanyang operasyon. Well, nung nakausap namin yung mga farmers, ang dami daw talagang perang hawak ni Caramel. Yung pagpapatayo ng iba't ibang programa during the campaign, million daw yung talagang hawak ni Caramel na pondo during the campaign. As in, million talaga. Kaya nga napakaraming pondo ng Easy Pilipinas during the campaign dahil nga isa siya sa naghahawak ng pera. May binabanggit siyang tungkol sa Pogo. Nakwento ba sa inyo kung magkano yung kinukuha niya sa Pogo? Yung specific details, puro na yun eh. Nakadouble bag yung pera. Meron siyang, wala doon sa affidavit, meron siyang mga allegation na nag-pick up siya ng pera, dinadala niya as instructed by former President
President Duterte or ni BP Sara, alam kung saan sila nagpipick up ng pera. Pag sinabing ihatid mo kay ganito, ihahatid niya yan. So maraming occasion, he named several politicians kung saan siya nag-deliver. Of course, pag tinanong ko siya kung inabot mo ba sa congressman at senator, sasabihin niya hindi. Kasi yung instruction lagi, iwan yung kotse kasama susi. Ganun. So duffel bag ito, kakaiba sa unang narinig namin kwento sa ibang sitwasyon na nakalagay sa kahon ng noodles. Well, sa kwentuhan namin is mostly duffel bag eh. Ang tanong ko nga sa kanya, ba't hindi nyo na lang ilipat yung pera, kotse, to another kotse? Attorney, sa dami ng CCTV, mainit sa mata yan. Mabuting iwanan mo na yung kotse and susi. Mura lang naman ang second hand na kotse. Makakabili ka ng kotseng 250,000, mga van 300,000, tapos open deed of sale, iwanan mo na yan. Kaysa yung magbubuhat ka pa ng pera na ililipat, masyadong mainit sa mata yan. So hindi siya nag-drive ng armored van. Ay, hindi. In fact, may isang detainee sa BJMP na co-accused niya. Of course, hinahayaan niyang kusang magsalita na yung tao na yon co-accused, can corroborate yung pick up and delivery ng pera. Kasama niya sa kidnapping case. Ayaw niya lang i-pressure na magsalita na rin dahil natatakot din. So mas level up ito. Yung iba, bumibili lamang ng magano? Tigo 4,000, naka-sale pa. 50% off. Ito, ang luggage niya, kotse mismo. Kotse mismo, oo. Iwan susi, iwan sa mall, iwan sa parking. Ganun daw yung galawan nila. Last question po, attorney. Doon sa kanyang experience, ito ba yung unang pagkakataon niya maging bagman o naging bagman na siya ng mga dating politiko before? Well, sa usapan namin ngayon lang, no, yung galawan ng pera ngayon lang. Yung mga kwento niya sa ibang politiko noon hindi. Talagang nag-start siya mag-work 2018 onwards eh. Mabisyo po ba si Madriaga? Kasi yan daw kasabihan, well, hindi man tayo judgmental, pero yun ang nakikita natin eh. Yung dinadaanan ang tawag yata dyan laughing money sa underworld. Magastos yan eh. At saka yung pamumuhay, of course, hindi yung mga pamumuhay na hindi gusto ng taga DSWD. Marangya, mamahali ng alak, at iba yung taste nila. Yun po ba yung dumaan sa ganong phase ng buhay itong si Caramel? Alam ko hindi. Ang alam ko mga bigay lang sa kanya eh. Pati yung isang phone na gusto namin makuha, bigay sa kanya ni former President Duterte. Yung mga motor. Hindi ko nakikita yung rangya ng buhay. Never pa. Magkano ho ba ang Ducati? Hindi ko alam. Ang alam ko nasa mga 2.5 yan pataas average yung mga motor. So, 10 milyon. Sabi niya cash niya daw binili yan. As pinili. Okay. So, ano lang yan? Pang-amlak lang na kwento.